loan na 3,000 up to 80,000 pesos at not 7 days daw. May loan term na 2 terms, 3 terms hanggang 4 terms. At base sa mga 5 stars review, ay fair and square daw itong loan application na to. No hidden fees at fast and easy transaction. So ngayon nga pag-uusapan natin ang Peso Cash Loan app na as of now ay may 4.8 na ratings. At requested nga din pala ito, sabi niya, ma'am, pa-review po ng Peso Cash dahil mukhang maganda. So panoorin niyo yung video na to hanggang dulo para malaman natin ang requirements, interest, buo bang matatanggap, SEC registered, at kung meron ba tong pananakot. So wag na nating patagalin pa, umpisahan na natin. So hi guys, welcome back again to my channel. At kung bago ka pa lang dito, wag mo kalimutan mag-subscribe at mag-follow para lagi kang maging updated sa may kada uploads ko. Dahil nagre-review nga ako dito ng mga utangan online para malaman natin kung legit bang utangan or hindi. Or kung patuloy tayong ilulubog sa utang. And short disclaimer, ang video na to is for educational purposes and for awareness na din. Lagi niyong basahin ang loan terms and agreements bago kayo mag-go. At base sa pinapakita nila, 91 up to 365 days to pay. And fast forward, nayari ko na nga itong applyan. At sa unang tingin mo, para talagang maganda. And may pa-background check sila dito kung meron ka bang iba pang loan bukod dito. Kung may mga na-overdue na ba tayo. At sa may work information, pwede din daw ang unemployed. And 3 contact references. Madami ding ID pamimilian, pero eto na nga. Wala ditong pa-facial verification. Dahil after ng picturean yung ID is dito na agad napunta. So, meron na agad offer. So, ako nga is na-offeran ng 1,000 up to 4,000 pesos. At ang loan tenor ay 7 days. At ang loan term ay 3. So, ibig sabihin 3 bigayan and bigayan. 3 bigayan at every 7 days. So, kaya pala sinabi nilang hindi siya 7 days lang dahil 7 plus 7 plus 7. So, 21 days to pay ba? So, ito, i-check nga natin. So, yung unang pagbabayad ay, yes, within 7 days lang. At kung kukuhanin ko itong 4,000 pesos ha, ang babayaran ko sa unang pagbabayad ay 2,400. So, ito, nakalagay na dito kung saan ba napunta yung mga madadagdag. So, merong principal na 1,500. Ito yung pinaka-loan amount natin. So, yung nadagdag ay ang interest 400 sa kay service fee na 500. So, total of 2,400. The same naman yung amount sa may pangalawang pagbabayad which is ang interval ay 7 days din. So, dito nakakagulat dahil after August ay November na yung pagbabayad. At wala naman dito nakalagay na amount dahil mawe-waive nga din daw pag nabayaran on time itong una at pangalawang pagbabayad. So, nonsense lang itong pangatlong pagbabayad na to. Hindi siya talaga 3 bigayan. At meron dito nakalagay na total cost. Okay, medyo transparent sila dito sa may part na to dahil yung principal nakalagay na din 3,000 pesos na lang ang matatanggap. At may interest na 800, may service fee na 1,000 pesos. So, ayan, 3,000 lang ang matatanggap ko dito sa 4,000. So, ako hindi ko i-go to dahil malaki ang 1,000 na makakaltas na yun, madami nang mabibili doon. Chinek ko naman yung kanilang loan agreement at sa may disclosure nila, nandito yung kung magkano lang yung amount na matatanggap natin, yung net proceeds. So, 3,000 pesos. So, sana yung mga loan application may ganito, yung mga bagong labas, kasi napapansin ko yung loan agreement nila is more on definition of terms lang. Wala yung pinaka-loan details mo talaga. Bago mo agreehan, dapat nakita mo muna yon and agree ka sa may ipinakita sa'yo. Kung magkano yung matatanggap, kung may kaltas ba, at kung tuwing kailan yung babayaran. At pagka na-late daw ng pagbabayad, may 5% of overdue principal amount. At may effective monthly interest rate daw sila na 6% per month. So, ito, kukompute natin. So, lumalabas nga na ganito yung pinaka-total service cost nila. Medyo mataas. And last na kailangan nating malaman, sinearch ko nga ito sa SEC. At napag-alaman ko nga na ito pala ay revoke na. So, ibig sabihin wala na silang lisensya para mag-operate as lending nga. Wala na silang karapatan na magpautang sa mga tao. Pero nakita ko nga sa ratings and reviews na meron pang nakakapag-loan ngayong 2026. Kagaya nito, July 20, 2026, ayan, it's very easy to apply, thanks. Easy to apply and fast approval. Pero dito nga tayo mag-focus sa may 1-star rating.
And yes, meron pa rin talaga nakakapag-loan dito kahit na-revoke na. So sabi nga niya is, I don't recommend this app. I borrowed 4,000 but only received 3,000 pesos and additional 800 for interest and service fee. So all in all, 4,800 yung babayaran. At yung mga 5-star rating daw is fake. Another 1-star rating, very high interest but 7 days to pay only. I applied a loan, then they sent me 3,000 and I must pay 4,800. So the same, short term lang talaga. At ito namang isa, always getting rejected, high interest and 7 days only. Kaya sa may nag-PM sa akin at sa nagtatanong kung maire-recommend ko ba ito sa inyo, so ako is 100% hindi na dahil unang-una revoke na po sila and marami silang mga red flags. So mag-ingat kayo sa mga inuutangan nyo online and please, kung nakita nyo na hindi maganda, huwag nyo na ipagpatuloy. I-share ko nga pala sa inyo itong ginagamit ko na wireless microphone, ang Shisuo. So yan yung ginagamit ko. At kung kayo ay aspiring vlogger, content creator, or affiliate, perfect sa inyo itong Shisuo na wireless microphone. So that's it for today's video. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!